Bago pa ba sila sumamba sa Malacanang, pinagplanuhan na nila ang 3 taong pandarambong ng pondo para makalakap sila ng war chest for the 2025 election. Estado na. This is a premeditated crime of the century. Ano po ba ang destabilization? Ang natitira, what is there to destabilize? Wala na po. Because, number 1, zero accomplishment itong administration ito. At number 2, maximum corruption. Wala na po tayong pwedeng i-destabilize. Alam po ninyo mga kabansa, hindi pa po umiinit ang puwit ng ating Pangulo. Baka hindi pa siya nakakaupo sa kanyang silya sa Malacanang. June 30, 1922. Ano po ang una niyang ginawa? Executive Order number 1, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. Alam niyo mga kabansa, kung kayo empleyado ng isang bangko at nagpaplano kayo ng inside job, ano ang una niyong gagawin? Papatayin niyo ang CCTV camera. Hindi po ba? Correct. Yes. Diyan. Proof positive na bago pa ba sila sumamba sa Malacanang, pinagplanuhan na nila ang 3 taong pandarambong ng pondo para makalakap sila ng war chest for the 2025 election. Ito po ay hindi ko opinion, ito ay analysis ko sa mga sentimiento ng taong bayan na nakakalam ko sa mga blogs nila. Estado na. This is a premeditated crime of the century. Consistent sa 2023 budget, sa 2024 budget, at nag-red flag na, ha? Walang iba kundi si Congressman Isidro Ungab na dating chairman ng Appropriations Committee ng Congress. Pinakita na, dahil katong nalabay mga blank checks. So meron lang, hindi lang yellow flag, red flag. Ano sabi ng Pangulo? Pag-aaralan ko, babasahin ko bawat pahina, binasa niya yung 4,000 pages. Pero pagdating doon sa dito niya, binito lang niya 29 out of 250 billion. Ano po ba ang essentiality ng plunder na naganap na ito? Meron po bang perang nalulustay kung hindi pipirma ang Pangulo at hindi pipirma ang Speaker? Kung walang pera, walang korupsyon, walang plunder, walang pandarambong, walang nanakaw. Yan po ang implikasyon niya. The essentiality of the crime of the century is in the signature of the President, kasi siya lamang ang pwedeng pumirma para ang General Appropriations Bill ay maging General Appropriations Act. At bukod doon, pinirmahan pa niya ang disbursements. So this is a criminal act in broad daylight using government powers. At lahat kayo ng mga brothers, lahat ng mga hindi nag-agree dyan, now you are guilty of destabilization.
Walang destabilization. Ang natitira, what is there to destabilize? Wala na po. Okay. Because, number one, zero accomplishment itong administration ito. At number two, maximum corruption. Wala na po tayong pwedeng i-destabilize. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pahayag na ginawa ni Ka-Ado Paglinawan at sa kanyang maikli ngunit malaman na pahayag as a response ng taong bayan. Pakinggan natin ang grupo ng Marcos Alis Dyan, mamamayan sama-sama para palayasin si Marcos sa kapangyarihan. Former Yusek Ben Ramsey. Lahat na mga akusasyon dito sa atin na tayo daw mga kritiko ay namumulitika lang. At saka, destabilizers lang tayo. Yan, hindi totoo. Sundan natin ang sinabi ni Bibi Sara kahapon. Wala na tayo sa politika, Bongbong Marcos. Presidente ka. You have to answer. Lahat, sagutin mo yung mga hiningi ng taong bayan na transparency at accountability mo bilang Presidente at Chief Executive Officer ng bansa. Meron kang governmental at corporate power, pero anong ginawa mo? Nagkamali ka. Sabi ng mga kasama ko, ninakaw mo yung pera ng taong bayan. Yan ay kasalanan mo. Dapat mo yung sagutin. Yung corporate power mo, yung mga GOCC, kinuha mo ang pera, saan mo nilagay? Nilagay mo sa malikapan, saan? Nilagay mo sa ang pera ng pilit, yung pera namin, GSIS, saan mo nilagay? Ha? Nilagay mo sa finance, binilagay sa DBM, at pinunta mo sa mga unprogrammed fund at ninakaw nyo. Yun ang mga kasalanan mo. So tama na, sobra na, managot ka sa taong bayan. Kaya nga, dahil ginagamit mo lahat ng mga government instrumentalities, weaponize it against us and to defend yourself. Hindi yan magsilbi dahil we have a dose of medicine. Rally, people power, alisin ka na namin. Tama na, sobra na, Bongbong Marcos. Yun. Ngayon po ay i-open na natin sa open forum ang mga pagtitipon na ito. At maraming salamat. At ngayon ay handa na po tayong... Want to correct yung kay Ben, hindi po kami magpaalis kay Marcos. Sinasabi niya alisin. Kusang loob si Marcos na bumaba. Wala po kaming aksyon na alisin siya. Kusang loob niya kung nakonsensya siya sa taong bayan. Ang panawagan lamang ng taong bayan, kung ikaw ay sobra ng ginagawa mo at kawawa ng bansa, malapit na tayo mahulog sa bangin, Mr. Marcos, please resign. Pero wala po tayong aksyon tungkol sa we go out of our way and overturn the government. Hindi po yun ang panawagan ng mga taong bayan. Kusang loob mo. So, sinasabi, nag-destabilize daw, may sinasabi si Tulfo, inaakusa niya yung ilang tao. Pero, ang ginagawa nila is to destabilize the government. Hindi po totoo yan na may mga nag-destabilize. Because it is really Marcos who destabilized the government. Correct. Dahil sa mga mali na mga ginawa niya, so much trouble, walang return to investment, so much, natutulog sa pansitan, na-discover lang pala niya na yung pera na nilustay nila, binigay nila sa DPWH, na-discover niya pala na wala palang 5,500 flood control. Inanod daw, binangga daw ng barko ang mga flood control. So, yun po mga kababayan. So, anyway, balik namin kay Eric. Congressman Jing, thank you so much for that clarification.
napatayo na si Kaya Eric talaga. No? I will just request 3 minutes then open for him.